sobrang nag-bless po sa taong ito. Kung wala po siya, kung hindi po dahil sa kanya, kung hindi po dahil sa siya po sa pinaka instrumento ng Lord para po ako ay makapag-po sa church na ito. Tinatawag po si Deacon Eugene para po sa ating Word of God. Purihin ng Diyos, okay, tinakabahan talaga. Hallelujah. Ramdam niyo ba ang presensya ng ating Panginoon ngayong hapon ito? Napakabuti po ng Panginoon. Diba? So, bago po tayo mag-start, muli, dati po itong ating ginagawa ay magtanong. Ngayon, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Ngiti naman yan. Kailangan kong makita ang inyong mga ngipin. Smile naman dyan. So, piliin ng Panginoon sa oras na ito, sa kanya natin ibalik lahat ng pabulit mo sa amin. Now, dito sa atin ngayon, sino dito ang mahilig gumamit ng alarm? Amen! Halos lahat naman tayo gumagamit ng alarm, no? Ang tanong, nagigising po ba tayo? Hindi. Ako. So, tignan nyo kung paano kayo magigising ngayong hapon ito. Now, ngayon, sino mo dito ang hindi namamalaya na nakatulog na lang bigla? Diba? Namamalaya. Nangyari na ba sa inyo yan? Amen. Kausap ko lang, tinulugan ka na. Diba? Oo. So, pwede ba paabot ako ng James? Ng speaker. Makalimutan ko, sorry. So, ayan, relate po kayo sa ating mga tanong ngayong hapon ito, di ba? So, sino dito ang antukin? Amen! Okay ba kayo? Binigising ko lang talaga kayo. Lahat na lang ako. Ngayon, sa honest question naman, this is an honest question. And gusto ko sagutin nyo sa inyong mga sarili. Sa tingin nyo po, by period, sa inyong kalagayan ngayon, at this moment, diba? At 8 a.m. pa, diba? So, kung sa social media, kaya natin sabihin na 8 a.m. Sa youth pa, now, sa youth, possible din bang spiritually tulog ka without realizing it? Ayan na. Tulog tayo. Hindi tayo makasagot, no? Possible, no? Natulog tayo, no? Possible. Ngayon, sabi kanina, tanong ko, bakit ang alarm? Di ba? We as believers, kailangan natin ng spiritual snooze. Ibig sabihin yung alarm clock natin. Gamitin natin. Ano yung mga alarm clock na yan? Mahal kong youth, gusto kong mabuksan kayo ngayong hapong ito. Gusto ko kong magising tayo. Bilang ako, tayo lahat ay magising sa ating pagkakatulog. And this is a very important po sa atin. Very mahalaga sa atin na question. And sana after this message ay makapag-nilay-nilay po tayo kung nasaang lugar na tayo sa ating spiritual na pagkatulog. Marahil hindi natin alam, marahil hindi natin sinasadya na tulog na tayo o tulog pala tayo. Kailangan lang pala natin gisingin o magising tayo sa katotohanan. Now, kaya ko, ganyan ang aking mga tanong, ay kaugnay po yan sa ating passage today. Stay awake. Dapat lagi po tayong gising. Bakit? Guarding against complacency. Pag sinabing complacency, ano yung meaning ng complacency? Diba? Parang ano siya kampante. Sa Tagalog. Kampante po ba kayo? Sa inyong kalagayan nyo? Sa inyong pong kalagayan? Ganun na lang. Ganito na lang ba tayo? Gusto nyo ganito na lang tayo? Sa ating kalagayan? Hanggang dito na lang po ba tayo? Ang gusto nyo, ganun na lang? And then, tutulog-tulog lang, nasa baka lang, sisingap-singap lang, ganyan, parang ganito. Nakatingin sa araw, tatayo ba ako, babangon na ba ako, sarap pa matulog. Di ba? Ngayon,
ngayon, dapat tayo, we need a living alert in a drowsy generation. Pag sinabing drowsy, antok. May pagka-antok po tayo. Diba? Ngayon, paano tayo magigising? Now, dito po sa kwento, sa ating passage this afternoon, makikita po yan sa Laodicean Church. Ibig sabihin, sabi diyan, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig, ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at kubad. Ganyan kaya tayo? Nasaan po kaya tayo dito ngayon? Kahabag-habag, dukha, bulag, at kubad. Diba? And this is very important po sa atin. Nasaan kaya tayo develop ating physical or spiritual na kalalagayan ngayong hapon ito? Ngayon, sabi ko nga po, we need to stay awake. Dapat lagi po tayong gising. Bakit? Kasi there is danger condition po. Worse than exhaustion. Yung exhaustion, ibig sabihin yan, pagkahahapo natin, pagkapagod natin. Sino na mapagod dito? Masasabi niyo bang pagod kayo? O katam lang? Katamtaman lang. So ngayon, tayo bilang youth, kayo pala youth, alam niyo po, ito ang pinaka-delikado sa atin ngayon. Sa ating generation, sa inyong generation pala, kasi delikado po na tayo tutulog-tulog ngayong panahong ito. Alam niyo po ang mangyayari ngayon? Bagong yun lang, tayo ay napapagod. Yes naman talaga, napupuyat, o nagpupuyat-puyatan lang, nade-drain, napapagod sa school, pero bakasyon naman. So, sabi na napapagod kayo. Napapagod sa pamilya, sa pressure, sa buhay. Hindi naman nagtatrabaho. Kahit tulog lang naman. Joke lang. Alam ko marami kayong activity sa bahay. Masipag kayo, di ba? Masipag naman po tayo? Amen. Di ba? So, may sumagot. Pero alam nyo ba, may dangerous pa kayo sa physical exhaustion. Ito ay ang ating spiritual sleep. Tulog tayo sa spiritual nating kalalagayan. Because a person can look okay outside. Okay tayo outside. Okay daw siya. Pero spiritually disconnected na pala inside. At yun ang kailangan nating gisingin ngayong hapon ito. So ngayon, tayo, nandito, salamat sa buhay ng bawat isa ng ating youth. Diba? Present po kayo sa church. Diba? Active po sa bawat ministry. Diba? Marunong kumanta. Diba? Nandiyan naman. Nagagamit po tayo lahat. Nagagamit po ang buhay nyo. Pero slowly drifting away from God. And this is danger sa bawat isa po. Kaya youth, hindi po, ang pinaka-nakakatakot dito, yung complacency. Pagiging kampante natin. Pagiging neglect, pagkakaroon ng neglect natin. Diba? Kaya kampante tayo, sabi, ang ginagawa ng kaaway ngayon, makikita niyo mamaya, hindi po kasi biglaan na pag-atake ang ginagawa sa atin ng kaaway. Hindi, ang ginagawa niya ngayon, paunti-unti, tahimik lang, slow ba? Diba? Banayan na hindi niyo po napapansin na inaantok na kayo spiritually. Then, gusto niyo bang magising? Amen. Gusto niyo po? Amen. Kaya nga po, di ba, yung isang halimbawa si Samson, di ba? Akala niya, okay pa siya. Akala niya, strong pa siya. Diba? Pero dumating yung moment na the Lord had departed from him. At minsan, ganun din po tayo. Diba po? Hindi natin namamalayan, hindi na tayo excited mag-pray, nawawala na yung hunger natin sa Word of God. Ganyan ang kalagayan natin. Diba? Mas marami na tayong oras sa cellphone kaysa sa Panginoon. Tama ba? Mas marami na yung ano ba tawag doon? Yung
Initiate retreat. Di ba? Saan kayo nag-retreat? Di ba po? Sabi, distracted na po yung generation ngayon. Napakagrabe. Sabi ka po, entertain tayo sa mga laro, sa mga games. Sa kung ano pinagkakabalaan natin. Connected tayo, pero prayerless naman pala. Diba? Informed tayo, spiritually, pero mahina. Alam natin, pero mahina. Hindi tayo malakas, umiiyak agad tayo. Pag mayroong problema, bilis nating lumuha. Pero pagka nandiyan yung problema, Lord, nakalang tayo tawag, di ba? Tayo, maraming online na ginagawa ang spiritual na atake ngayon. Spiritual warfare po ang nangyayari ngayon. Kaya youth, maging mapagbasit po kayo. Target po tayo ng enemy. Di ba po? Yung schedule mo, sabi nga, ang pinakamalaking target ng enemy ngayon ay hindi lang yung schedule mo, kundi yung attention mo. Nasaan ang attention mo ngayon? Nasaan? Tingin niyo po. Dominate nga kayo. Isipin niyo kung ano yung attention mo na gumagambala. Yan. So, mayroon na kayo naisip. Diba? Because whatever distracts you from God can slowly disconnect you from God. Kaya ngayon po, God is giving us a wake-up call. Hindi para husgahan tayo, kundi para gisingin tayo. Di ba po? At sinabi ng Diyos, stay awake. Manatili po tayong gising. Kasi, sabi nga po, how can believers overcome spiritual complacency and remain spiritually awake? Paano? Paano na? Ngayon, alam natin na possible pa lang maging spiritual asleep tayo without realizing it. Hindi natin napapansin talaga. Di ba po? Paano tayo ngayon magigising? Because po, honestly, hindi sapat na ma-realize natin na tulog pala tayo. Di ba? Hindi sapat na ma-realize na tulog tayo or sleepy lang tayo. I'm sleepy. Gusto ko nang matulog. Hindi natin alam na gano'n na inaatak ang atake ng kaaway ngayon. Kailangan may gawin tayo, youth. We need your alertness po. Kasi kailangan, hindi ko atake na ito. Sabi ko kanila, unti-unti, banayad, silent, slow ang gawa ng atake ng kaaway sa atin ngayon. Magiging cold po kasi tayo. Ganito ang nangyayari pagka unti-unti tayo inaatake o inaagaw ng kaaway, nagiging cold po tayo spiritually, nawawalan po tayo ng passion sa gawain, nagiging comfortable tayo, at pinakompromise natin, ay mamaya na, sa next day na lang ako atin ng Bible study. Meron pa naman Biyernes, meron pa naman Huwebes. May practice naman kami sa Sabado, hindi na ako atin ng BS. Kaya yung mga compromise na ginagawa natin. Di ba? Nalalayo po tayo sa presensya ng Panginoon. At yun, the enemy does not need to destroy your life instantly. Kailangan ka lang niyang pagulugin spiritually because a sleeping believer stops praying seriously. Hindi na siya nag-pray na serious. Stops guarding their heart. Stop pursuing holiness. Stop listening to God. Invest of Christian song, worldly song nila pakinggan. Mga nangyayari ngayon. Kaya nga, youth, we need an answer. We need ng Panginoon sa atin. Kailangan natin, hindi po ito emotionally na akin pong inaatake po ang bawat isa, hindi po. Kailangan po natin makita paano tayo pinapatulog ng kaaway. Di ba? Ayan ang atake. Hindi po, not emotionally, not just mentally lamang. But physically, ito po yung question ngayon, how believers can overcome spiritual complacency. Nagiging kampante po tayo. At yun, nasusunod natin pag-aaralan ngayon, makikita natin yung assurance. Ano yung dapat natin gawin? Na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos, na mabibigay niya yung assurance talaga sa atin na
spiritual awake po tayo. Ito yan. Hindi tayo pinapabayaan kasi ng Diyos lumaban mag-isa. Tandaan niyo po yan yun, ha? Ito po, pakatatanda na ulitin ko ulit. He gives, kasi po, ang Diyos, ayaw niya lumaban ikaw mag-isa. Gusto niya nasa harapan siya, nasa likod ka lang. Pero si Lord sa atin, ha? He gives preparation, He gives purification, and He gives presence to keep us spiritually awake. At yan ang ating unang puntos. Unang puntos, assurance of preparation. Bakit? Bakit ganyan ang kailangan may assurance tayo, may kasiguruhan? Sigurado po ba tayo? Sabi ko po kanina, kailangan magiging ano tayo? Dapat may preparation, meron tayong purification at presensya ng Panginoon. Yung unang puntos po natin yun. The first thing God wants us to understand is this. Spiritually awake people prefer early. Katulad ng langgam. Nagpe-prepare siya, diya? Hindi siya naghihintay ng problema bago lumapit kay Lord. Saan na lang kayo pupunta? Ang langgam po, nagpe-prepare yan sa araw. Tuwing tag-araw. Pero katulad, marami din siya ng timba. Napakaliit po ng langgam na ginamit ni Solomon example. Pero sila is a wise ant. Wise po ba tayo? Huwag po tayo tutulog-tulog na katulad ng Laodicean. Ang langgam po, nag-prepare, gising po yan palagi. Di ba? Because the ant prepares before the hard season comes. Pag dumating yung pinakamatinding problema, hard season, problema po yun yung tinutukoy dyan. Di ba? Hindi niya hinihintay yung tatulan bago mag-ipon ng pagkain. Nag-prepare po ang langgam. Ganyan po yun. So yung mukhang maliit sila, mukhang simple lang sila. Pero sabi nga ng Proverbs, wise po sila, katulad ng langgam. Di ba po? So kaya nga, sa Bible po, go to the ant, consider her ways, and be wise. Maraming believers ngayon ng spiritually reactive instead na spiritually prepared. React po tayo ng react, pero mali naman pala. Di ba po? Nagpe-pray lang kapag may problema. Nagbabasa lang ng Bible kapag broken-hearted na. Ay, broken na. Di ba? Naghahanap ng kay God kapag desperate na. Pero ang spiritually awake believer ko, nagpe-pray before temptation. Nag-aaral ng word before confusion. At nagbe-build ng faith before the storms. Kaya anong bagyo? Anong faith po? Anong faith ang ating pinagdadalingan at pinangahawakan? Katulad ng langgam. That is preparation. At yun, tignan din po natin ang buhay ni Noah. Diba? Noah's preparation. Diba? Nag-build siya ng ark before mula. Diba? Una, tinawalan siya. Diba? Pero dumating ang flood, he saved his family. Ganun din po tayo yun. Some people wait until their spiritual life is collapsing before they seek God. Diba po? But revival starts with preparation. Kaya habang bata pa kayo, bata pa tayo, diba po? Build your prayer life yun. Build your holiness. Build your discipline. Build your intimacy with God. Because one day po, the battles you face will reveal whether you prepared spiritually or not. At sabi nga po yun, even Jesus withdraw himself to pray. Diba? The Son of God prepared spiritually before ministry, how much more tayo? Kaya tandaan natin, private preparation produce public victory. Pakikita yan. Yun, magpe-pray. Wala, ulit-ulit ko po private preparations produce public victory. Nakikita niyo naman kung paano pinagpala ang ating Brother Rex. Diba? Meron siyang private preparation na ginagawa. Ganun po yun. Hindi siya magtatagumpay kung wala siyang preparation. Pero meron siyang assurance din po kay Lord na katulad ng ginagawa ng langgam. Ganun din po sana tayo. Yun. Now, gising na ba tayo? O nabusog na kayo? Gising po ba tayo? Pangalawa,
Assurance of preparations. Bakit ito mahalaga? Yun. Bakit napakahalaga ng preparation? Sa exam, paano ka nag-prepare? Di ba magre-review po tayo? Kailangan natin mag-review. Di ba? So, after preparation, God now deals with something deeper, mas malalim, yung pag-purify. At ito ay, God now deals with something deeper. This is the conditions of the heart. Ang kinukondisyonan ng Lord sa atin dito, yung ating puso. Paano? Because, sabi nga po, possible palang prepared externally, pero polluted internally. Wasak pala tayo sa loob. Kulang pala tayo. Empty pala tayo. Naramdaman nyo na yun? Alam mo, malakas ka, pero pagdating ng exam, paano ka mamamagyan? Di ba? Ang hirap, di ba? Hindi kasi tayo prepared. Kaya nga, ito po ay warning ng Diyos sa Israel that time. They became wealthy, mayaman sila, at nagpakampante sila, naging careless sila. Di ba? Komportable sila, pero spiritually dying na pala. Kaya nga, stay awake. Lagi po tayong gising. Dapat, at yun, ito yung comfort natin is not always bad naman. Hindi po masama yung pagiging comfort natin. But comfort becomes dangerous when it replaces convictions. Kaya kapag mas importante na ang convenience kaysa holiness, yan na. Diba? Entertainment kaysa Word of God, ayan na. Diba po? And slowly po, without realizing it, nagiging lukewarm na tayo, katulad ng Laodicea church. Sabi nga ni Jesus sa Revelation, because you are lukewarm, I will vomit you out of my mouth. Bakit? Because God never called us to casual Christianity. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging half-hearted. Ang Laodicea church, half-hearted. Hati ang kanilang puso. Nasa mundo sila, yung kalahati, nasa Panginoon sila. At yun ang ayaw ng Lord sa atin. Kaya tinawag silang lukewarm believers. Di ba po? Jesus did not die on the cross for lukewarm devotions. At yun, di ba? Ang lukewarm believer hindi totally against God naman. Pero hindi rin fully surrendered kay God kasi. Yun ang kalagayan natin. Kaya yun, on fire tayo before. On fire pa ba kayo? On fire ba? Parang walang makasagot. On fire ba? Kay Lord? Para kay Lord? I-claim po natin yan na on fire po tayo. Ayaw natin mamatay yung apoy na meron tayo para sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, dapat natin, huwag natin gawin routine na lamang or attendance na lamang, performance na lamang, but no intimacy ang nangyayari. Di ba? Kaya ngayon, danger sign po ito na you have a spiritual complacency. Ito pang isang pinaka-mabigat, yung bitterness. Sino bitter dito? May mga kagalit mo ba kayo? Oo. Hindi nga. Saan kayo nagagalit? Kanino kayo nagagalit? Ayan ha. Kapag hindi nyo po tinanggal yung bitter or pait na nararamdaman ninyo, yun, payo ko po sa inyo, kailangan nyo mag-sorry. Isang sorry lang po, tapos ang lahat. Kaya nga, huwag tayo maging bitter or may mga kagalit tayo kasi hindi lang po ito emotion ang pinapakita ko dito ha. It is a spiritual poison yung bitterness. Poison po yun. Kaya nga, sinisira niya po ang worship, sinisira po niya ang relationship, sinisira ang ministry, at even our joy ay kinukuha ng bitterness. Kaya kailangan natin magpapurify, magpalinis po tayo. Diba? At minsan yun, hindi naman tayo agad bumabagsak dahil sa malaking kasalanan natin, di ba? Agree ba kayo? Minsan, unti-unti tayong nalalamig dahil may hurt na hindi natin
bitawan. May hurt pa ba kayo? Umamit kayo. May hurt pa tayo? Ito ha, yun, wag na, bitawan na po natin yan. Dapat, di ba po, tulad po ng isang ugat, doon sa ilalim, ng underground, diba? Hindi pero eventually, sisirain niya lahat. Yan ang bitterness. Kaya ang tawag po ng Diyos sa atin ngayon, magpa-purify po tayo, magpalinis. Diba? God is calling us to repent from compromise, reject spiritual laziness, forgive deeply, pursue holiness again. Because revival starts when hearts become clean again. Kailangan maging malinis yung puso natin. Para maayos yung relationship natin para sa iba. At yun, ito po tandaan niyo po ito. Jesus cleansed the temple because God's house matters. And today po, tayo po ang templo ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na templo tayo ng Panginoon? Amen. Amen. So, hindi po contamination, but cleansing dapat. Nagpapa-cleanse po tayo. Not compromise, but consecration. Not lukewarm hearts, but burning hearts for Him. Kailangan nag-aapoy ang puso natin para sa Panginoon. Pangatlo, last na. Ito naman yung assurance of presence. Bakit? Bakit mahalaga po ito na nasa presensya po tayo? Kailangan ma-assure natin yung presensya ng Diyos sa atin. Para lagi po tayong gising. Ito po yan. Sabi nga po, draw near to God and He will draw near to you. Sabi yan sa James 4:8, di ba? Yun. After preparation, una kanina, and purification, here's the most powerful assurance po sa atin. The presence of God. Lagi po natin kasamin yan yun. Ito po ang usapan po dito, hindi po ito magta-try tayo ng harder na makuha natin ang presensya ng Panginoon. Kailangan lang po yung surrendered heart natin na makalapit po tayo sa Panginoon para yung presensya niya ay nasa atin, para maging close po tayo sa Panginoon. Kasi yun, ito pa, the closer to God, the more spiritually awake you become. Tandaan niyo po ito. The closer you are to God, the more spiritually awake you become. Sabi nga sa James 4:8, draw near to God, di ba? And He will draw near to you. At tingnan po ito, pansinin po natin ito, yun. God is not pushing us away. He is inviting us closer. Kaya nga, kung unti-unting, sa tingin nyo, unti-unting may lumalayo sa inyo, parang nilalayuan kayo, parang nananabig sa inyo, huwag po kayo mag-dwell doon. Hanapin niyo po yung presensya ng Panginoon at may kasaguridaan po. Amen? Hanapin niyo po. Kasi one reason why many believers become spiritually cold is because they slowly disconnected from God's presence. Tayo lang po ang lumalayo. Tayo lang po yung dumidistansya. Especially po sa mga magulang natin. Sino may mga galit dito? Sa magulang. Sino galit? Meron ba? Wag po. Ayan po ang magdi-disconnect sa atin sa presence ng Panginoon. Amen? Kailangan po natin ayusin yan. Kailangan natin ipag-purify sa Panginoon. Kasi unti-unti po tayong aagawin ng kaaway. Kasi nga po, kung makikita po yung apoy na yan, di ba? The flesh starts dying, kaya sinabi ko kanina, the enemy does not always destroys believer instantly. Hindi po agad ang apoy naman, namamatay ba bigla yan? Di ba hindi, kahit nabuhusan mo ng tubig yan minsan, hindi pa namamatay agad. Di ba po? Sometimes, he just distracts them slowly away from God. Pero sabi nga po, praise God yun, alam niyo po, hindi naman tayo diniwan ng Diyos helpless eh. Yun lang po, hindi natin minsan nauunawaan at nakakalimutan na tumulog, lumapit sa presensya ng Panginoon. Wala po tayong ibang gagawin. Kahit nasabihin mong helpless
na tayo. Sabi nga po, because God wants us. Sabi ko sa 1 Corinthians 10:22, let him who thinks he stands, take it lest he fall. Meaning po yan, be careful po sa ating spiritual pride. Meron po tayo niyan. Kala mo malakas ka. Kala mo kaya mo na. Di ba po? Sino yung ganon? Di ba? Kaya nga, okay naman ako spiritually, sasabihin mo, I can handle this. Ako pa? Easy, di ba? Di ba? I don't need you. Pag nas-break kayo, hindi kita kailangan. Sino ba siya? Alam niyo po, it is danger. Di ba? Because spiritual pride often comes before spiritual collapse. But not only does not warn us, yun. God guards us. Pinoprotektahan din po tayo. His peace guards our hearts and minds. Yun. The world gives anxiety, gives pressure, gives fear. Yan ang mundo. Gives comparison. Pinakompare na tayo sa iba. Nagkukompare na tayo doon sa kalagayan ng ibang tao. Diba? Yung mundo, binibigyan niya tayo ng confusion. Pero itong tandaan nyo, God gives peace. Amen? Hindi lang yun. God empower us. Pinapalakas niya tayo. Pinapatibay niya tayo. Ano sabi sa 2 Timothy 1:7? God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. That's the promise of God. Napakaganda na tinanggap po natin. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot. Pagkos, espiritu ng authority, ng kapangyarihan. Diba? Ganyan si Lord sa ating buhay. Yun. The Holy Spirit gives us strength to stay spiritually awake. Hindi tayo magiging spiritually strong by our own ability. Tandaan niyo po yun. Hindi po tayo magiging spiritually strong by our own ability. We need the Spirit of God daily. At tignan niyo po, yung illustration ko lang ako, di ba? A fire stays alive when it stays connected to oxygen kapag may hangin. Di ba? Kaya nga, kapag pinabayaan mo ang apoy, hindi mo namamatay eh. Wala kasi tayo sa presensya ng Diyos. Ang nagpapaapoy lang naman po sa atin ang talagang tunay ay ang Espiritu ng Diyos na namumuhay at nananahan po sa atin. Sana po, makuha nyo ang message na ito ngayon hapon ito. Diba? Ganun din po spiritually, a disconnected believer becomes a core believer. Kaya yun, stay connected to God daily, pray consistently, worship sincerely. Kanina sinabi, sasayaw, ano pa ba? Diba? Kailangan pag sinabihan po tayo ng praise and worship na gano'n, ibigay natin yung best natin. Diba po? Hindi po tayo tinawag ng Diyos lamang. But it is calling us to intimacy with Him. And His presence awaken us, sleeping hearts, kaya tandaan niyo yun. The closer we are to God, the more awake we become spiritually. Gets it po ba? The closer we are to God, the more awake we become spiritually. Gising na ba tayo? Amen! Huwag lang yan sa puso, ha? Kailangan, dito. May ilagay natin sa heart natin. Kasi napakahalaga. Ang titignan niyo po ngayon, yung direksyon na nakapokus po tayo kay Lord, nakapokus po tayo kay Jesus. Yun lamang po ang gagawin natin. Wala po tayong ibang gagawin. Hindi po tayo matitinan. Tandaan niyo po itong hapon ito. Kailangan niyo po magising. Hindi po biro ang maaway. And this is your journey youth. Alam ko po, meron journey ko ang youth ngayon. Unang-una, temptation. Ano yan? Spiritual complacency does not happen instantly.
journey. Diba? At madalas, hindi natin namamalay na nandun na pala tayo. At usually po, ganito ang nagsisimula ang spiritual escape. Unang-una, temptation. Sino nakatempt dito? Sa relationship. Meron. Naging yun din po ako. Alam niyo po, ito ang unang-una. Distraction numbs the soul. Bakit? Temptation starts with distraction. Hindi naman agad malaking kasalanan yan eh, sabi niya. Ano lang naman eh, ganito lang eh. Di ba? Lethal compromise, lethal distractions, lethal neglect sa prayer, lethal distance. Kay God, the enemy knows you. Alam ng Diyos kung sino ka, ay ng kaaway. Alam niyo ba yun? Ino-obserbahan ka niya. If He cannot destroy you immediately, He will distract you slowly. Kaya maraming believers ngayon, sabi, busy. Busy ako eh. May yun nga ako nakausap last time. Namimiss na kita sa church. Sabi ko, busy lang po eh. Marami kong ginagawa eh. Dami tayo nakausap na yun. Pero yun ang sagot sa akin. Sa totoo lang. Kala nyo kayo lang naka-experience. Diba? Sabi niya, busy ako. Talaga, sa totoo lang, sabi niya sa akin. Sabi na, distracted tayo. At ito ko namamanhid na kasi yung kanyang kaluluwa pag gano'n. At pangalawa, nagkakaroon na siya ng struggle. Ayan na. Ito, dumating na kayo dito, di ba? Pangalawa, struggle. Sino na struggle dito lagi? Hindi niya mapasagot. Pinagtataas ang gaway, oh. Ang dami nakaka-relate. Kaya hindi ko siya sinasagot. Bahala ka dyan. Nasabihin niya, di ba? Bahala ka dyan. Di ba? Di ba, Ruth? Di ba? Kaya nga, sabi, alam niyo po yun, struggle ito. At habang tumatagal, nagiging normal na lamang kala ninyo. But spiritual coldness. Wala nang hunger, wala nang kauhawan. Diba? Wala nang excitement, wala nang burden sa prayer, parang ano na lang, ganun-ganun na lang. Diba? Nagiging kampante na lang. At yun, ito ang danger po sa ating spiritual escape, ha? Comfortable ka na kahit malayo na, pero malayo ka na kay God. At minsan, you still smile. May smile pa tayo. Kala natin, okay lang tayo. You still attend church. You still post Bible verses. Pero internally, you are struggling spiritually. Sino nakakaranas nun? Ayaw umamin. Diba? Alam niyo po, praise God yun, the story does not end sa struggle. Hindi ko kayo tatapos dito sa struggle, sa temptation ng struggle, ha? Ito ang kailangan nyo gawin. Surrender. Ginawa nyo na ba yan? We need to surrender to the Lord. Because repentance restores intimacy. Diba? Kapag surrender tayo with the Lord, He restores us what complacency tried to destroy. Diba? Kapag bumalik tayo sa presence ni Lord, bumabalik yung ating kasiyahan. Ayan yun, tandaan nyo ito. Bumabalik yung ating peace. At peace po tayo. Bumabalik yung ating spiritual fire. Di ba po? Yun. God is not asking for perfection. Wala pong perfecto sa atin. Kailangan lang natin ng surrendered heart. Kailangan lang natin, sabi ni Lord, He is asking for surrender. At kapag nag-surrender tayo, God begins to awaken us again spiritually. Kaya nga, pinaka-final, freedom. Magkakaroon po tayo ng freedom, ng kalayaan sa gawa ng kaaway. Diba? Awake believers live passionately for Christ. Hindi pa perfect, yes. Pero alive spiritually. Yan ang gusto ni Lord. Hindi sleeping spiritually, but burning spiritually. You, God did not save you just to survive spiritually. He saved you to live awake, to live holy, to live passionately, and to shine
His glory. Diba? Kaya nga, ang tanong ngayon, yun, nasaan ang journey mo ngayon? Awake pa ba? Awake pa ba? Awake ba kayo sa temptation? Awake ba kayo sa struggle, surrender, and freedom? Diba? At yun, today can be your awakening moment this afternoon. Magising po tayo. Hindi lang po ako natututo dito eh. Magising po tayo sa katotohanan na ang kaaway ay nasa inyong tabi. Huwag kayong tumingin sa inyong kaliwat kanan. O sa harap or likod. Diba? May aantok-antok na yata. Tingnan nyo ha. Gising ba kayo? Ito na ang ating conclusion. Purihin ang Diyos at nakita sana natin kung sino tayo ngayon. Na-assess nyo na ba ang sarili nyo ngayong hapon? Na-gauge nyo ba? Sana kayo? Sana tayo? Anong level tayo ngayon? 70? 80? 90? 95? 98? O 50% pa lang? Diba? Pagising po tayo. Kaya nga, ang ating conclusion, this is not the youth. Our state is spiritually youth. After everything na natutunan natin ngayong hapon na ito ang pinaka-realize sa ating buhay ngayon. This is not the art to speak spiritually because whether we realize it or not, the enemy is active. Sabi ko po kanina, he is attacking ang yung ating purity, ina-atake ng kawal, yung ating identity, yung ating focus, yung ating prayer life, at yung intimacy natin with God. Yan ang ina-atake ng kaaway. And yun, sabi nga po, the world around us getting darker. Truth is being ignored. Ini-ignore na lang. Sin is being normalized. Ino-normalize na lang yung kasalanan. At nandiyan ang distraction everywhere na ating haharapin. Pero, ito and while the world is sleeping spiritually, souls are dying every day. Kaya nga, yun, hindi po natin ito ma-afford na to become spiritually careless. Huwag po tayo maging spiritually careless. Because Christ is coming soon. Sabi nga, and the question is not, are we busy? Diba? The real question is, are we spiritually awake? Kaya yun, God is calling us today. Dapat, we need to stay awake in prayer. Diba po? Do not normalize compromise. Stay awake in worship. Do not let worship become routine lamang. Stay awake in evangelism. Ano tayo? Magsikap po tayo na makapay-bahagi si Lord. Stay awake in devotions natin. Protect your intimacy with God. And please remember this youth. Ito po God did not save you to drink you spiritually. Hindi ka iligtas ng Diyos, youth, para maging spiritually born. Hindi ka iligtas ng Diyos para maging comfortable lamang. Hindi ka iligtas ng Diyos para maging lukewarm. God saved you to burn brightly, to shine for Christ, to live passionately, and to glorify Him. Siya naman po. Kaya ngayong hapon yun, huwag mong hayaan na pagtulugin ka spiritually ng mundong ito. Ako, salamat po sa buhay ng ating brother Jan. Diba? So, because one sleeping moment spiritually can slowly become a drifting life spiritually. And yun, ayaw po namin mangyari yun sa inyo. Kaya po kami, ako, ay pwede nyo pong i-message, kung kausapin, privately, pwede na po. Di ba po? Do not settle for lukewarm Christianity because Jesus deserves more than casual devotion. He deserves your heart. Kailangan ni Lord, kailangan ni Jesus, yung iyong puso, yung iyong buhay. Deserve ni Lord yung ating surrender. Deserve ni Lord yung ating passion sa Kanya. Deserve ni Lord ultimo sa lahat yung ating buhay. Huwag po tayo magpakampante sa buhay natin ngayon. So today, yun,
awake po. Kaya nga, pinakauli, challenge question na lamang po ito, are you spiritually awake or merely spiritually active lamang? Yun. Before we end po, I want us to become honest po before God. Diba po? Not before your friends. Hindi po sa kaibigan, not before your social media accounts. Not before your, for the people, but before the Lord. Yun ang gusto ni Lord sa atin. Because, possible pa lang active, externally tayo, pero asleep internally. Kaya nga po, yun, kailangan natin na kumusta ka ba talaga? Kumusta ang spiritual life mo? Kumusta ang buhay mo ngayon? Tulog ka pa ba? O gising ka na? Masasagot niyo po yan. Siguro naman, nasagot niyo naman yung hapong ito, ang mga tanong na yan. Hindi yung image mo, hindi yung profile mo, hindi yung church attendance mo, but your real relationship with God. Diba po? Kaya yun, when was the last time you prayed sincerely? Kailan kayo nanalangin ng totoo sa Panginoon? Yung pumagulgol. Kailan? Diba? Kailan kayo naging nakuhaw sa salita ng Panginoon? At kailan kayo po naging excited dun sa presensya ng Panginoon? Yung mga tanong na yan ay sasagutin niyo po sa inyong mga sarili. Pagiging siyo po yan. Alam niyo po, kayo lang po nakakakilala sa inyong sarili at ang Diyos ang nakakaalam. Kaya nga, ito po ayun sa ating huli, it is measured by intimacy with God. God is not looking for perfect people today. He is looking for awake hearts. Maybe some of you today, napagod spiritually, distracted, wounded, lukewarm, and slowly drifting. But praise God, He is calling you back. Tinatawag ka po ng Panginoon. And maybe this afternoon yun, but God going to hear, not just going to hear yung sermon lamang, but to act spiritually. So again, are you spiritually awake or merely spiritually active lamang po? So yun po, purihin ng Diyos sa hapon ito. Sa Kanya lahat ang mabuhay po sa salamat.